Nagkulat si Liza Marcos sa mga pahayag na ibinunyag ni Atty. Vic tungkol sa mga kontrobersyal na issue na kumakalat pati sa ibang bansa. Ayon sa ulat, sinama ni Atty. Vic ang pangalan ng unang ginang sa mga pahayag na ito na nagdulot ng malaking pagkabahala sa kanyang kampo. Ang mga pahayag ni Atty. Vic ay nagpakidaan sa isang malaking iskandalo at agad itong kumalat hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. Dahil dito, maraming reaksyon ang nagtataka ang bumulaga sa publiko at patuloy na naglalabasan ng mga iba't ibang opinyon at pahayag mula sa mga personalidad at mamamayan. Samantala, nananatiling tikom ang kampo ni Liza Marcos hinggil sa mga aligasyon na ito. Subalit, inaasahang maglalabas ng opisyal na pahayag ang kanyang kampo sa mga susunod na araw upang linawin ang mga isyu at suriin ang mga hakbang na kanilang gagawin hinggil sa mga lumalabas na impormasyon. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga suyop ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Single day ng buhay ko, iniisip ko ang pagnanakaw ng mga putang gobyerno. Every single day. Ang pagnanakaw ni Lisa ngayon, yung bago niya na kasabwat sa kidnapping, siyang mastermind, kasama ang DFA! Bulabugin nyo yan! Si Manalo at si Teddy Boy Locsin, dapat kayong managot! Kayong dalawa, ang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr., managot kayo! Kasabwat kayo ni Lisa sa kidnapping! Isang high crime yan na dapat ninyong pagbayaran. Kinidnap nyo ang mga kabataan, dalawang batang inosente, binigyan nyo ng traumatic experience ang kanilang nanay, ang kanilang pamilya, at nakipagsabwatan kayo kay Liza Marcos. Ayop kayo, walang gobyerno sa Pilipinas dahil kayo mismo ang nagpaparusa sa mga walang kamuang-muang na mga kabataan. Tapos may pa-imbestiga pa kayo dyan sa Kongreso? Ha? Ontiveros, imbestigahan mo si Lisa. Very scandalous. First time ko nakita na ang isang asawa ng presidente, First Lady, ang nagdidirect ng foreign operations in a foreign land, in a foreign government. Wala siyang mandato sa Armed Forces of the Philippines. She is not the Commander-in-Chief. How scandalous is this? Very, very scandalous at nakakatakot. Very, very scandalous mga kaibigan at nakakatakot po ayon po kay Attorney Vic Rodriguez. Grabe po ang ginawa itong si Ahas mga kaibigan. Ito po yung usapin patungkol po sa extraction po sa Turkey. Ito na po, no? Sa wakas, nagbigay na po ng pahayag si Attorney Vic Rodriguez. At syempre guys, meron po siyang mga pasabog dito. Syempre, alam ni Attorney Vic yan, di ba? Alam ni Attorney Vic yan. Alam po ni Attorney Vic Rodriguez po ang baho nitong si Ahas, itong si Lisa Ahas mga kaibigan. At Hontivirus, ha? Calling. Ano natin guys, no? I-call out natin itong si Hontivirus. Dapat ito ang iimbestigahan mo, Hontivirus. Ganyan dapat. Yan katulad ng ginawa nitong si Lisa Ahas na hindi naman siya pangulo, hindi naman siya hinalal ng mga tao, wala naman siyang mandato, pero bakit po siya nakikialam sa Department of Immigration at nakikialam siya doon sa foreign na mga kaso po. Patungkol po ito sa extraction, guys. Kaya nananawagan po tayo kay Hontivirus. Ito dapat ang iimbestigahan mo. Bakit ang iimbestigahan mo? Yung walang mga kasalanan. Ito, klaro na oh. Klarong-klaro na po, mga kaibigan. Meron na po tayong ebidensya. Nakahanda na po yan, guys. Pero bakit po parang wala silang pakialam dahil takot ba sila kay Lisa Ahas? Takot sila, no? Malamang. Hindi sila makagalaw eh. Katulad po ng ginawa po kay Hubahib po, no, 'di ba? Sa Davao City. Kay Governor Hubahib po. O anong ginawa nila doon? Ganun din. Tapos ito naman. Klarong-klaro na. Klaro pa sa sikat ng araw mga kaibigan itong si Lisa Ahas ang kanyang pinaggagawa. Pinapakialaman niya po ang mga authority
dahil ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan as the First Lady po. Ano ba kapangyarihan mo? Wala kang kapangyarihan. Hindi ka po hinalal ng mga tao. Pero bakit po kayo andyan at para bang ang dating niya guys, bossy-bossy? Pinag-uutos-utos niya yung, pinag-uutusan niya yung mga ano, lalo na yan ha, ito ha, sa buwatan po ha, klarong-klaro po ang mga pangalan guys, dahil pinangalanan naman, di ba? O, pangalanan din natin. O, ito po ha, si Teddy Boy Locsin, isa pa yan. Itong si Anton Lagdameo, yan, isa pa yan. O, yan ha, pinangalanan na po yan. Hindi po galing sa akin yan, galing po yan dito po kay Ka-Eric, kay Dr. Lorraine Badoy, at of course, ito din si Attorney Bob Rodriguez, na ito po yung expose ni Madam Maharlika, mga kaibigan. Aalamin po natin mamaya yan, no? Siyempre guys, pero meron tayong breaking news, no? O nga, sabi ko nga sa inyo, sa buwata, no? So, inilabas na po, mga kaibigan, ang mga pangalan. At alam na po ngayon ng madla na kayo pala ang dahilan dyan, ha? Kayo palang naghari-harian dyan. At syempre guys, ang panggigipit po, no? Paggigipit po kay Governor Hubahib, tukoy na, no? Alamin din natin yan, guys. Meron pong warning, ha? Okay, may warning po dyan, si Tatay Digong. Ebidensya po, nakahanda na mga kaibigan. Alamin din natin yan guys. At syempre, meron po tayong speech ng ating mahal na Vice President para naman magkaroon naman tayong good vibes kasi puro na lang stress. Punong-puno na tayo sa stress. Yan po mga pag-uusapan natin mga kaibigan. Pero bagong lahat, kung bago pa lang kayo sa aming channel, mag-subscribe na po tayo mga kaibigan. Huwag niyong kalimutan mag-comment, like at pag-hit notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. ADF 2.0 po ang aming FB page. Follow, like, and share na mga videos. Ayan po mga kaibigan, live na naman tayo guys. Happy weekend po sa ating lahat. Happy Saturday po. Sobrang init na naman. Naku, wala talagang tigil itong init na to. Syempre, summer na nga, di ba? Parang ano na yan parang araw-araw na to no? Araw-araw na po tayo magtitiis guys. Sobrang init po. Kaya, palagi po tayong palagi po tayong nakikiusap or palagi po tayong nagbibigay po ng paalaala sa ating pong mga kababayan dyan, sa ating pong mga kaibigan na may edad na. Siyempre, pag may katulad po, mga senior na, no? Mag-ingat po tayo dahil sobrang init po ng panahon. Kailangan po nating magpa-refresh, no? Uminom ng maraming tubig. Ayan, huwag masyadong, kung wala naman kayong gagawin sa labas, huwag na kayong lumabas. Sobrang init talaga, grabe. Grabe po ang temperature. Kaya sa ating mga kapatid, no, mag-ingat po tayo guys ha. Palagi po tayong huwag po kayo ma-dehydrate. Kailangan mag-hydrate kayo palagi. Kaya mas maganda kung iinom kayo ng maraming tubig, no? Araw-araw yan. Ayan po mga kaibigan. Siyempre, kung usahin muna natin ating mga kababayan dyan sa abroad, ang ating mga OFW, kasi kayo yung aming bagong bayani, the unsung heroes. Siyempre guys, saludo po kami sa inyo dahil ang mga OFW po mga kaibigan, malaking tulong po yan sa economy ng Pilipinas. Alam naman nating lahat yan, di ba? Kasi karamihan naman sa atin dito ay mga OFW, no? Kami din ni partner, mga din kami, mga abroad din kami. Kaya nakaka-relate po kay Susan Aviles, din yan, dating nag-abroad din yan, no? So, but anyway guys, no? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan, no? Ang ating mga kababayan dyan sa abroad. Siyempre, ang ating mga suki, ang ating mga avid listeners, viewers, subscribers, at mga members, maraming salamat sa inyong lahat. Andito pa rin kayo, kompleto pa rin tayo. Ayan po. Kahit Sabado po, alam ko pag Sabado, siyempre weekend, iba dyan may lakad, yung iba dyan, no? May gimmick. Pero nagpapasalamat po ako guys, dahil kayo po ang bumubuo po ng channel namin. Kayo po, no? Kayo po ang aming idol dito. Dahil kayo po, kung wala kayo, syempre wala ang fully na channel. Kaya nagpapasalamat po kami sa inyo. Syempre guys, sana po nasa mabuti kayong kalagayan, no? At syempre babatiin muna natin ating mga suki, no? Dito. Quick shoutout lang po tayo, promise, no? Mabilisan lang po to. Bibilisan po natin magbasa para ang dami kasing naiinip Ito po si Teresita Lim, ang ating first honor. Maraming salamat. Ayan, Berta Galvan, si Susan Aviles, hello. Wala pa rin pasok. Oh, galing. Ang haba ng bakasyon ni Susan, ha. Ayan, ha. Enjoy lang po, ha, sa weekend, Susan Aviles. Vivian Gonzalez, andito din si Lynn Cordinera, si Felicidad Malyari, si Cat Lover, Richard Reyes, andito din. Anastasia Abid,
si Adele Bautista, si Chrissy Brooks, si Lynn Marie, Jenny Jarumay, si Claire Cruz, si Edna, si Gichoso. Oh, galing naman ng pangalan talaga. Oh. Hello, Chrissy Brooks. Ayan, Leo Bonag, si Shirley de la Peña. Sino pa? Dami na pala, oh. Si Virginia de Guzman, Daybot. Si Daybot. Silvia Katakutan, Teodorico Valles Jr., Alma Jornales, Marcos Claro, ang ating one of the members. Ayan, kumusta ka na dyan, Marcos Claro? Good afternoon sa iyo dyan. Clara Ibarra, sila si Eddie Miguel, si George Junaidi, andito din mga kaibigan, at marami pang iba, si Joy Barboza, Nenisa Harle, sino pa? Ayan. Mamaya guys, no, promise po ha, babasahin po natin yung mga comments, yung mga tanong nyo, kaya kailangan nyo magtanong mga kaibigan para tuloy-tuloy yung discussions natin, ha? At kailangan nyo mag-comment para mabasa natin, kasi sasabihin nyo, hindi nyo binasa yung comment ko. Kailangan nyo mag-comment para mabasa natin, kasi mabilis yan, no? Gumaganon-ganon yan, ha? Pasensya na kayo, ha? O, dating gawin po, umpisahan na agad mga kaibigan sa ating napakagandang balita. Umpisahan muna natin dito kay Vice President Sara Duterte. Yes! Para naman mabigyan tayo ng good vibes mga kaibigan, pakinggan muna natin ang ating mahal na Vice President, no? Nagbigay po siya ng speech mga kaibigan, at meron po siyang laugh trip. Laugh trip para naman tumawa tayo, no? Syempre nami-miss na natin yung nami-miss na po natin si Vice President Sara Duterte, no? Ito po guys, no, panoorin lang natin mga kaibigan. Ito po ang kanyang napakagandang speech. At napakagandang balita din po ang dulot, no, dala ni Vice President Sara Duterte. Ito po guys, i-play natin. Si Governor Amante po, ex-girlfriend ng tatay ko. Narinig niyo yan mga kaibigan, narinig niyo. Ulitin natin ha. Ulitin natin guys ha, para po maklaro po. Para lang po laugh trip lang po guys, no, para tumawa lang po tayo, no. Ito po, kasi Saturday naman ngayon. Ulitin natin. Si Governor Amante po, ex-girlfriend ng tatay ko. Sa dami-dami po ng girlfriend ng tatay ko, hindi po ako nakakita pa simula nung naging sila ni Gov Angel, na takot ang tatay ko sa girlfriend niya kay Governor Angel Amante lang. Palabiro talaga ito si Vice President Sara Duterte, no? Para din siya sa guys, no? Talagang para Xerox copy talaga siya sa kanyang ama, no? Palabiro siya eh. Yan ang maganda sa kanya guys eh. Pag nag-speech siya, wala pong dull moment, no? Nagpapatawa siya mga kaibigan. At talagang ang kanyang ginagamit na guys, ang kanyang ginagamit na salita ay talagang Tagalog o kaya Bisaya, 'di ba? Naiintindihan talaga ng tao. Marunong din naman siya mag-English. Siyempre, nag-i-English din siya mga kaibigan. Pero, dahil po si VP Sara po ay talagang makabayan po guys, ginagamit talaga niya ang ating sariling wika. At nagpapatawa po siya guys. Diba? Ito po panoorin natin mga kaibigan. Mayong adlaw kaninyong tanan, magandang araw sa inyong lahat. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Magpapasalamat po ako sa Vice Mayor's League of the Philippines, sa inyong suporta sa Mindanao, sa Butuan City, sa Agusan del Norte, dahil dito nyo po ginawa ang inyong convention. Maraming salamat po sa pagpili sa Mindanao. Yan, palakpakan po natin guys si Vice President Sara Duterte. Galing talaga ni Vice. At ang pangalawang pagpapasalamat ko po sa inyong lahat ay personal sa akin, paulit-ulit po. Unang-una, ang pagpapasalamat ko sa tulong ninyo, sa kampanya ninyo, sa suporta ninyo at sa boto ninyo para sa akin nung nakaraang halalan noong taong 2022. Maraming salamat po mga kababayan. Ang pangatlong pagpapasalamat ay mula po sa aming pamilya,
ang pamilya Duterte, napakalaki po ng utang na loob namin sa inyong lahat, mga kababayan namin, sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Naku kaayo ang amuang utang nga kabubuton kaninyong tanan, sa higayon nga gihatag ninyo kanamo nga makatrabaho mo para sa ato ang nasod. Yon ang ibig sabihin nun guys, utang kabubuton po, utang na loob yun mga kaibigan. No? Ang sinabi po ni Vice President Sara Duterte, utang kabubuton. Utang na loob po, nagpapasalamat po siya mga kaibigan kasi nagbisaya siya, di ba? Tagalog tapos nagbisaya siya. Translate ko lang para at least maintindihan nyo. Pag sinabi pong utang na loob sa Bisaya nun, utang kabubuton po mga kaibigan. O, i-play natin guys. At sa 6 na taon na suporta ninyo sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat po sa inyo. At ang susunod na pasalamat ay galing pa rin po sa akin, personal pa rin po. Sa akin, nagpapasalamat po ako sa patuloy ninyo na suporta sa aking trabaho sa opisina ng ikalawang Pangulo ng ating bansa at sa kagawaran ng edukasyon. Maraming salamat po sa suporta ninyo sa ating mga teaching and non-teaching personnel ng DepEd. At ang huling pagpapasalamat mula po kay Pangulong Bongbong Marcos, nagpapasalamat siya sa suporta ninyo sa kanyang pangarap, sa kanyang adhikain na isang bagong Pilipinas para sa ating bayan. Maraming salamat. Papasalamat po ako sa pag-welcome ng ating pong governor ng Province of Surigao del Sur, Governor Alexander Pimentel Gobayek. Maraming salamat po. At syempre, ang pagpapasalamat ko din po paulit-ulit sa pagtanggap at pag-welcome sa akin dito sa Agusan del Norte ng ating pinakamamahal na Governor Maria Angelica Rose del Amante. Si Governor Amante po, ex-girlfriend ng tatay ko. Sa dami-dami po ng girlfriend ng tatay ko, hindi po ako nakakita pa simula nung naging sila ni Gov Angel na takot ang tatay ko sa girlfriend niya kay Governor Angel Amante lang. Naging sila po ng tatay ko noong siya ay nasa Congress. Nasa Congress yung father ko 1998 to 2001. Yun po yung presidency ni President Erap Estrada. At nagkataon kasi na nandoon din ako sa Manila. So nandoon lagi sa Manila yung tatay ko. Doon kami nakatira sa townhouse sa San Juan. Nandun din ako dahil yun din yung taon 1999 na ako lumipat ng Manila para mag-aral ng medicine. Tapos year 2000 lumipat ako na mag-aral ng law sa San Beda College. So hindi ko kilala si Iyay, ang tawag ni PRD kay Governor Angel, si Iyay, ang nickname ni Governor Angel. Hindi ko po kilala si Governor Angel, pero naririnig ko lagi sa aking tatay kay President Duterte. Kasi lagi pag umuwi ang tatay ko, takot na takot. Pinapatawag niya ako. Tapos sasabihin niya, naku, galit na naman si Iyay. Nasuko na po si Iyay sa ako, aday. Tapos sasabihin ko, oh bakit? Sabi niya, basta, sabi niya, basta pag may nagtanong sa'yo kung nasaan ako, sabihin mo magkasama tayo lagi 24 hours. Ganyan po
takot si President Duterte kay Governor Angel Amante. Dulgan? So, yun po yung, titigil na lang ako doon. Hanggang doon na lang. Hanggang doon na yon. Ang dala ko po na mensahe para sa inyo ngayong umaga na ito ay mensahe po galing sa Department of Education. Magpipresenta po ako ng pinaikli o condensed version ng the state of education sa ating bansa ngayon. The Philippines stands at a critical juncture in basic education. Reports from the World Bank, UNICEF, and other international bodies have highlighted a disturbing reality. Our nation is grappling with an alarming poverty rate, a challenge that requires urgent intervention and concerted action. We must acknowledge that the root causes of learning poverty are multifaceted. Historical underspending and limited resources have plagued the Department of Education, hindering the ability of the department to provide quality education for all. A recent study by the Philippine Institute for Development Studies shows that the Philippines allocates only 3.6% of its gross domestic product to education, trailing behind the regional standard of 4%. Further, per student spending has seen a decline from 22,979 in 2017 to 19,943 in 2021, ranking the lowest. Ayan po mga kaibigan, si Vice President Sara Duterte. Pinatawa ko lang kayo, yes. Pinasaya ko lang kayo guys kasi masyado na pong toxic ang mga balita, no? At least mga kaibigan, talagang itong si Vice President Sara Duterte guys, talagang ano siya, no? Babae kasi siya lang yata ang siya yata ang pinaka-favorite ni Tatay Digong. Siyempre babae, no? Anak na babae. At kuhang-kuha talaga niya yung ni Tatay Digong yung timbre, no? Yan ang importante diyan eh. Importante din kasi sa isang leader mga kaibigan, marunong ka ring marunong ka ring magpakalma, no, ng mga tao guys. Hindi lang yung puro lang wala kang ginawa, kundi puro ka lang speech na parang walang kwenta, no? Minsan importante kasi yan sa sa speech na magbigay ka rin ng konting adlib, di ba? Ayan po ang ating mahal na Vice President. Okay mga kaibigan, meron po tayong breaking news, no? Isingit ko lang to guys. Ito pong si BBM. Ito pong si Kuting mga kaibigan, no? Ayan po, oh. VP Sara is part of admin stand versus China on West Philippine Sea. Pinagtanggol po ha. Ito ha. For the first time mga kaibigan ha. For the first time po ha. Pinagtanggol po ni Kuting si Vice President Sara Duterte, guys. Grabe. For the first time nangyari ito. First time nangyari ito, guys. Pinagtanggol niya, mga kaibigan. Ito, pakita ko lang sa inyo. Hindi ko kasi nahanda eh. Ipakita ko lang sa inyo para meron po tayong meron po tayong source, mga kaibigan. Baka sabihin naman nila fake news tayo, no? Ipasilip ko lang sa inyo. Saan ba 'yun? Yan. Ipasilip ko lang sa inyo, guys, ha. Ito po, first time po nangyari ito guys sa no? Ayan o. Pakibasa po sa inyong screen mga kaibigan. Di ba? Tinanong po si Vice President Sara Duterte guys patungkol po sa West Philippine Sea. So anong sagot po ni Vice President Sara Duterte? Ang sabi niya, no comment. Di ba? Dahil po sinabi na po ng kanyang kapatid ni si Paulo Duterte na na yun eh, parang comprehensive na kasi yung sinabi ni Paulo eh. 'Di ba? Vice President nga naman siya eh. Bakit siya magkikialam diyan? Ang say niyan, ang last say niyan is ang president pa rin, 'di ba?
Kasi nga, trabaho po ng Pangulo yan. Hindi po yan trabaho ng Vice President. Buti naman, itong si Kuting, pinagtanggol niya si Vice President Sara Duterte. Ang sinabi niya dito guys, sa balita, no? Kanina lang to ha. Ito ha, basahin po natin ang sinabi ni Kuting. It's not the Vice President's place to. O ha? Ito ha. The Vice President is part of the government. Unlike before, pero ngayon talagang kasama na. But now, the Vice President is really part of the administration. Not only the government's agenda in this administration. Yan po ang sinabi ni Marcos. That's not the role of the Vice President. Oh wow! Pinagtanggol mga kaibigan. That's not the role of the Vice President, sabi po ni Kuting guys. Or the Secretary of Education to talk about China. Oh, ayan oh. So I think, sabi po ni Kuting, so I think we are all in the line because I'm very sure that if Inday Sara had some very serious misgivings about what we are doing in the terms of the foreign policies, she would bring that to me. O yan ha, pinagtanggol po ni Kuting mga kaibigan. Oh, for the first time po nangyari ito mga kaibigan, nagulat ako guys. Pinagtanggol niya si Vice President Sara Duterte patungkol po sa West Philippine Sea. Oh, ang dami pong bumabatikos, di ba? Kay Vice President. Oh, pero pagdating po kay Kuting, pinagtanggol niya mga kaibigan, ano na naman kayang agenda to? Nako, mag-ingat-ingat po tayo, Vice President. Ano na naman kayang gustong gawin itong mga to? Ha? Bakit po biglang kambyo itong si Kuting mga kaibigan? Oh, ito ha, sabi ha, ito po ang sabi ni Kuting, oh. And wala naman siyang, ang pinag-uusapan nga namin, sabi niya, basta ako, trabaho lang ako ng trabaho. Sabi niya ganon, that's a good policy. So I don't think it's something that we need to concern with, he added. Kasi nga, sabi nga ni Vice President Sara Duterte, guys, trabaho na siya ng trabaho. So, pinuri po siya mga kaibigan ni Kuting. Oh. Natuwa po si Kuting sa kanya mga kaibigan dahil hindi po nakikialam itong si Vice President Sara Duterte patungkol po sa usapin ng West Philippine Sea. Oh, galing ah. Anong nangyari kay Kuting? Mukhang nahimasmasan ah. Ano na naman kayang hidden agenda dito mga kaibigan? Oh, hello Lara Channel, Team Karen Suzuki o Shashiburi? Buri. Oh, ano na naman kayang plano ito guys? Ha? Ano na naman kayang plano ito? Sa tingin niyo mga kaibigan, ano na naman kayang gustong gawin ni Kuting? Bakit po biglang dinepensahan niya ang ating Vice President Sara Duterte? Eh alam naman natin guys, na talagang todo, no? Todo itong si Lisa Ahas, ha? Itong si Lisa Ahas, todo po ang paninira niya kay Vice President Sara Duterte. Hindi lang paninira, talagang pinapakita talaga niya na wala siyang wala siyang concern kay Vice President Sara Duterte. 'Di ba yung mga previous po na mga alis po nila, 'di ba? Hindi nga pinapansin itong si Vice President Sara Duterte ni Ahas. Pero itong si Kuting po, ngayon lang ha. Kailan ba 'to lumabas itong balita na 'to? Tingnan natin. Tingnan natin. April 13, oh. Kanina lang po ito mga kaibigan, kaninang umaga lang po ito lumabas. Ngayon kayo nang bahalang umusga. Ano na naman kaya ang plano ni Kuting mga kaibigan, no? Mukhang may mukhang may agenda no. Kasi nawawalan na tayo ng tiwala eh. 'Di ba? 'Yun ang delikado dun eh, nawawalan na tayong tiwala mga kaibigan. Kaya kahit anong gawin niya, wala na po talagang tiwala ang mga tao eh. Nasisira na kasi siya eh. Ayaw kasi niyang ayaw kasi niyang sumagot sa mga tanong no. So anyway mga kaibigan, puntahan na po natin ang iba pa nating mga topic dahil mahaba-haba po ang ating mga pag-uusapan ngayon. Ito po guys, pakita ko lang sa inyo mga kaibigan ang mga nangyayari ngayon kay Governor Humabib ng palagi ko nakakalimutan yung ni Kuya Gob. Kuya Gob, yan. Kay Governor Hubahib, ayan. Silipin lang natin guys ang nangyayari po, no? Dahil po sa rally mga kaibigan, ito po ang nangyari kay Governor